Ang Pilipinas ay isang bansang arkipelago na biniyayaan ng masaganang likas na yaman. Kabilang dito ang mga deposito ng langis na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan. Ang mga deposito na ito ay nagtataglay ng malaking potensyal para sa ekonomiya ng ating bansa. Bagamat may mga pag-aaral na nagsasabi na mayroon tayong reserba ng langis, hindi pa rin tiyak kung gaano ito kalaki. May mga balakid din sa pagkuha ng langis dahil sa lalim ng mga ito at sa mga usaping legal. Sa kabila ng mga hamong ito, marami pa rin ang umaasa na ang ating mga deposito ng langis ay makapagbibigay ng malaking tulong sa ating ekonomiya. Patuloy ang pag-aaral at pagsasaliksik upang mas mapalawak pa ang ating kaalaman tungkol sa yaman na ito. Malaki ang utang ng Pilipinas. Isa sa mga pangarap ng marami ay mabayaran ang utang na ito gamit ang kita mula sa ating likas na yaman tulad ng langis. Ngunit sa ngayon, hindi pa rin natin masasabi kung sapat ang ating reserba ng langis para mabayaran ang lahat ng ating utang. Kailangan ng mas malawak na pag-aral at pag-explore upang matukoy kung gaano kalaki ang potensyal ng ating mga deposito ng langis. Kung mapatunayang napakalaki nito, maari itong maging malaking tulong sa pag-ahon ng ating ekonomiya at pagbabayad ng utang. Mahalaga na maging maingat at matalino sa paggamit ng ating mga likas na yaman. Kailangan nating siguraduhin na ang pagkuha ng langis ay hindi makakasira sa ating kalikasan at magdudulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Dahil sa kakulangan ng teknolohiya at kapital, nangangailangan ng Pilipinas ng tulong mula sa mga dayuhang kumpanya upang makuha ang langis sa ating karagatan. Ilan sa mga kumpanyang ito ay mula sa mga bansang tulad ng China, Estados Unidos at Australia. Ang pakikipagsanib-puwersa sa mga dayuhang kumpanya ay mayroong mga benepisyo at dispentahe. Sa isang banda, nakakatulong ito upang mapabilis ang pagkuha ng langis at mapalakas ang ating ekonomiya. Sa kabilang banda, mahalaga na siguraduhin na ang mga kasunduan sa mga dayuhang kumpanya ay patas at hindi makakasama sa interes ng ating bansa. Kailangang protektahan ang ating karapatan sa ating sariling likas na yaman. Ang usapin ng Sabah ay isang mahabang kasaysayan ng hindi pagkaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Ang Sabah ay isang teritoryo na inaangkin ng Pilipinas, ngunit nasa ilalim ng pamamahala ng Malaysia. Isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang Sabah sa Pilipinas ay dahil sa paniniwala na mayroon itong malalaking deposito ng langis. Kung sakaling mapatunayan ito at may balik ang Sabah sa Pilipinas, malaki ang maitutulong nito sa ating ekonomiya. Gayunpaman, ang usapin ng Sabah ay komplikado at nangangailangan ng maingat na diplomatikong solusyon. Hindi madali ang pag-angkin sa Sabah at maaaring magdulot pa ito ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Ang kinabukasan ng ekonomiya ng Pilipinas ay nakasalalay sa iba't ibang salik. Kabilang narito ang pagpapalakas ng ating mga industriya, pag-akit ng mas maraming dayuhang mamumuhunan, at paggamit ng ating likas na yaman tulad ng langis sa matalino at responsableng paraan. Bagamat may mga hamon, marami pa rin ang nananatiling positibo sa kinabukasan ng ating ekonomiya. Ang mahalaga ay magkaisa at magtulungan tayong lahat upang makamit ang ating mga mithiin para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Sa pamamagitan ng edukasyon, pagbago at pagkakaisa, malalampasan natin ang mga pagsubok at makakamit natin ang ating mga pangarap para sa ating bansa. Hindi natin dapat iasa lamang sa langis ang ating kinabukasan. Marami pang ibang paraan upang mapaunlad ang ating ekonomiya. Kailangan nating pag-ibayhin pa ang ating mga programa sa edukasyon, agrikultura at turismo. Ang mahalaga ay magtulungan tayo at gamitin natin ang ating mga talento at kakayahan upang makamit ang ating mga mithiin. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at determinasyon, walang imposible sa mga Pilipino. Patuloy nating mahalin at pagyamanin ang ating bansa. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng Pilipinas.